Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Noong nakalayo na ako sa bahay, ay lumitaw na sina Mian, Menos at Gemini. Sabi ko sa kanila, "Kayo na bahala sa mga tauhan. Ako ang haharap sa pinuno. Wala kayong ititira ha. Puksain nyo lahat at gawing abo para wala nang makitang bakas sa pagkawala nila. Panatilihin nyo ring lihim ang magaganap na pakikipaglaban para hindi makaabala sa mga inosenteng mamamayan." Ikinumpas ko ang aking kanang kamay at binigkas ang pangalang Haraya. Agad namang nagpakita ang isang maputi at matangkad na babae. "Mapagpalang gabi sa iyo, Pantas." Sabi ko naman, "Haraya, harangan mo ang mga portal at mga hangganan ng bansang ito para hindi magtungo dyan ang mga tutugisin ko rito." Si Haraya po ay katulad ko rin. Isa siyang tao na Hudyo at iba ang kanyang salita. Pero dahil sa nakakonekta ako kay Mian, kaya lahat ng salitang kayang bigkasin at naiintindihan ni Mian ay maiintindihan ko rin. Naiintindihan rin ni Haraya ang lokal na lingwaheng aking ginagamit. Si Haraya po ay hindi diwata. Katulad ko siyang nakikipaglaban sa mga masasamang nilalang. Pero mas nakafocus siya sa mga satanista sa ibang bansa. Para po sa kaalaman ng lahat din ng bansa ay mayroong mga kagaya ko. Iba't iba nga lang ang katawagan, pero pare-pareho kami ng mga nilalabanan. Ang mga nilalang na namiminsala ng mga tao na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Minsan nga ay hindi talaga nalalaman na naging biktima na sila. Dito ko na rin po pala sasagutin yung isang nag-PM sa akin kung totoo ang alamat tungkol kay John Constantine. Isang lalaking espiritista na nakikipaglaban sa mga masasamang nilalang. Madalas nating marinig ang kwento niya sa mga TV series at may pelikula na rin nga tungkol sa kanya. Ang totoo po niyan ay totoo rin siya. Nabasa ko mismo ang pangalan niya sa aklat ng mga elemental na iniwan sa akin ng lolo ko. Pero nabuhay siya noong 600 taon ang nakalilipas. Ibig sabihin, napakatagal na talaga ng panahon na iyon at inakala na lang ng karamihan na isa na lang siyang katang-isip. Dahil ginawa na nga kasi ang buhay niya ng iba't ibang bersyon na kwento. Tinatawag rin siya sa iba't ibang bansa sa iba't ibang pangalan. Pero sa hawak kong aklat ay tinatawag siya nakatumbas sa salitang Ingles na Constantino, the Demon Slayer of Europa. Balik na po tayo sa kwento. Sinabi ni Haraya sa akin,
Maraming salamat, Pantas, sa iyong babala at pag-uulat. Gagawin ko ang nararapat. Nabalitaan ko rin na maraming bruha ang nakapasok sa bansa mo na nagmula sa iba't ibang bansa. Mag-iingat ka sa kanila. Lubhas silang malalakas at mapanlinlang. Bago ko po ito ipagpatuloy, ay gusto ko lang din ipaalam sa inyong lahat na ang mga bruhang nagsilutangan dito sa ating bansa, pati na iyong nakalaban ko, ay hindi talaga nagmula sa atin, kundi sa iba't ibang bansa rin na napadpad na lang dito sa atin dahil sa natural nilang kakayahan na maglakbay sa iba't ibang mga lugar at dimensyon sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan. Kaya rin nilang maunawaan ang kahit anong salita sa kahit anong lugar at magagawa nilang magsalita ng fluent upang malinlang ang mga tao sa lugar na kanilang napupuntahan. Sinagot ko naman ang babala ni Haraya. Oo, Haraya, may ideya na ako kung gaano sila kalakas dahil nakalaban ko ang isa sa mga pinuno nila at kaya ko na sila ngayong puksain. Sabi niya naman, oo, kilala ko yung nakalaban mo, si Agatha. Kagaya ko rin siya dati. Pero dahil sa kanyang pagiging sakim sa kapangyarihan, kaya humiling pa siya ng mas malakas, pero sa kadiliman na. At nagawa niyang pamunuan ang iba't ibang masasamang elemento ng kabilang mundo. Magpapaalam na ako, Pantas. Mag-iingat ka palagi. Wika niya pa at muli nang pumasok sa dinaanan niyang portal at agad na rin iyong nagsara. Agad na akong umusal ng poder para sa paghahanda sa laban na pupuntahan ko. Sabi ko, Gemini, dalhin mo ako sa lugar kung saan ka nagmasid kanina. Ikaw naman, Mian, huwag ka munang sumama sa akin. Bantayan mo ang pamilyang iniwan natin kanina. Sina Menos at Gemini na lang ang isasama ko. Tumango lang si Mian tapos bigla nang nawala. Sabi naman ni Gemini, Pantas, doon lang kita dadalhin sa lugar na pinuntahan ko kanina. Pero hindi sa mismong pugad ng mga kakalabanin mo. Dahil baka magkabiglaan. Marami ang mga alagad ng batas na naroon ngayon malapit sa kanila. Sabi ko naman, ganun ba? Sige, wag mo na pala akong samahan. Ako na lang ang pupunta roon. Magmasid ka na lang mula sa malayo. At kapag may napansin kang kakaiba, ay balitaan mo ako agad. Ikaw naman, Menos, doon ka magbantay malapit sa mga kapulisan. Ikaw ang haharap kapag may magtatangka puminsala sa mga pulis na naroon. Protektahan mo sila, ha? Hindi tinatabla ng bala ang mga kalaban na naroon kung sakaling manggulo. Pero sana wag magkagulo dahil siguradong marami ang madadamay ng mga pulis. Tandaan nyo, ang mga ugat at puno lang ang pupuksain ko. Huwag nyo munang idamay ang mga galamay dahil kapag nalipol na natin ang mga ugat at mismong puno, mawawala na rin naman ang pag-asa pang magpatuloy ang mga galamay nila. Na ang ibig kong sabihin roon ay ang mismong pinuno ng kulto ng mga aswang ang dapat unahin sa pagpuksa. Sabi naman ni Menos, Pantas, nakita kong may tansong punyal ang mga kalaban na naghihintay sa atin doon. May kakayahan din silang tumagos sa kabal naming mga elemental dahil sa orasyong nakapaloob sa sandata nila. Ang hindi lang tatagusan noon ay ang mga uri ng kabal na matataas kagaya ng ginagamit mo. Sabi ko naman, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Gabay kita, kaya dapat kung gaano ako kalakas ay ganun ka rin. Tandaan mo, kahit kailan ay hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Kahit isa ka lang elemental, hanggat konektado ka sa akin bilang gabay ko, ay hindi ka rin matatablan noong sandatang meron sila. Dahil noong unang pagkakataon na nangako ka sa akin na gagabayan mo ako, ay ipinagkaloob ko na sa iyo ang proteksyon na meron din ako. Nagulat naman siya sa kanyang narinig. Dahil hindi niya inakala na protektado rin siya ng level ng kabal na meron ako. Sabi niya na lang, Sige, Pantas, pupunta na ako roon, paalam. Wika niya pa sabay talon at bigla nang nawala. Para lang po sa kaalaman ng lahat, ang kabal po ay isang kakayahan o kapangyarihan na hindi matatablan ng kahit anong patalim, bala, anumang uri ng kulam, barang,
Sator at Tigalpo. Meron pong 4 na antas ang kabal at 1 antas lamang ang meron sa mga pangkaraniwang elemental. Kaya kung ang sandatang gagamitin sa kanila ay may orasyon para tumago sa mga pangkaraniwang kabal, ay siguradong masusugatan at magagawa silang mapatay. Balik na po tayo sa kwento. Noong mag-isa na lang ako, ay gumawa na ako ng portal upang makapunta ako sa lugar na sinasabi ni Gemini. Pagkalabas ko ng portal ay doon ako iniluwa sa may tabi ng highway. Walang kabahayan sa bahaging iyon, pero may police checkpoint sa may unahan. Naglakad ako patungo sa kinaroroonan ng checkpoint habang binabaybay ko lang ang gilid ng daan. Madadaanan ko kasi talaga sila dahil papunta ako doon sa isang malaking bahay na sinasabi sa akin ng aking gabay nang may maramdaman akong masamang presensya. Presensya iyon ng isang aswang. Kaya huminto ako at agad inilibot ang tingin sa paligid, pero wala naman akong makita. Kaya umusal na ako ng mga kataga para mabuksan ang aking espiritual na paningin para mahanap ko na ang nilalang na iyon kung sakaling nagtatago man sa tagabulag o sadyang nakamasid lang siya sa bahaging mas madilim. Nang makita ako ng isang pulis, tinawag ako noon kaya lumapit naman ako. Sabi noon sa akin, "Sir, taga saan ka? Gabi na. Bakit narito ka pa? Wala namang kabahayan dito. Maliban sa nag-iisang mansyon sa unahan." Sabi ko naman, "Hinahanap ko po ang opisyal nyo. Narito ba siya, boss?" Tanong ko pa roon. Bigla namang tumaas ang boses niya at sinabing, "Bastos ka! Tinatanong kita, tapos sasagutin mo rin ako ng tanong?" Dahil sa paglaki ng boses niya, kaya naglabasan ang mga kasamahan niya na naroon sa loob ng tent. Marami pala silang naroon. May isa naman sa mga kasama niya ang sumagot mula doon sa tent. "Part, hayaan mo na yan. Hindi mo siya kilala. Bakit mo naman sinigawan agad?" Sumagot naman iyong pulis na kaharap ko. "Bastos eh. Tinatanong ko, iba ang isinasagot." Lumabas na rin pala noong mga pagkakataong iyon ang kanilang opisyal at nagsalita. "Hindi dapat ganyan ang pakikitungo mo sa mga tao. Pulis ka, di ba? Dapat mas mahaba ang pasensya mo. Pasalamat ka dahil mahaba ang pasensya niyang kaharap mo. Dahil kung naging katulad mo yan, kanina ka pa tumimbuang. Yan ang kaibigan kong babaylan. May sadya yan kaya yan narito. Huwag kayong makikialam sa kahit anong makikita niyong gagawin niya. Magpasalamat na lang tayo dahil nakarating na siya agad dito sa atin. Kahit papaano, nabawasan na ang pangamba ko sa pagbalik noong mga nakaengkwentro natin kanina ng mga nilalang. Parang hindi mga tao eh. Hindi na tinatabla ng bala." Sa pagkakataong iyon ay nasa harapan ko na iyong nagsasalitang opisyal. Sabi ko sa kanya, "Sir, may kasama kayo rito ngayon. Isa ring pulis. Kaso ang problema, isa siya sa mga kalaban. Iniiwasan kong magkagulo kayo. Kaya mas minabuti kong sabihin na muna sa'yo." Babanggitin ko lang po na itong opisyal ng mga pulis na kausap ko ay iyong pinsan ni Lolo Gomer na kaibigan ng lolo ko. Marami din siyang alam sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kababalaghan. At isa rin siyang lihim na antingero. Sabi noon sa akin, "Talaga? Sino sa kanila ang tinutukoy mo?" Sabi ko naman sa kanya, "Iyong matangkad, maitim at malaki ang katawan na lalaki." Nagpalingalinga siya sa kanyang mga tauhan at nag-isip, "Teka, wala naman akong ganong itsura na tauhan ah." Sabi ko naman, "Napansin ko iyon kanina at naramdaman ko. Pero ngayon, wala na siya. Maaaring naramdaman niya rin ang presensya ko kaya biglang umalis. Mag-iingat kayo dito ha, dahil isa siyang impostor na nakasuot rin ng kahalintulad ng uniforme niyo. Baka wala pa kayong kamalay-malay, may nakatutok na baril sa inyong likuran at ubusin kayong lahat na narito. Kung maaari, magdagdag ka ng tao rito. Bantayan niyo ang likuran ng isa't isa.
tutuloy na ako. Pero baka dadaan ako ulit dito mamaya. Sabi niya naman, sige boss, maraming salamat sa babala ah. Matapos naming mag-usap ay nagtuloy na ako sa paglalakad patungo roon sa mansyon na sinasabi ko. Bigyan ko lang po muna kayo ng background sa nangyayari at kung bakit may checkpoint doon, iisa lang naman ang bahay na naroon. Ganito po kasi yan. Kung naaalala nyo na noong huling nag-usap kami noong opisyal ng kapulisan, ay sinabihan ko siyang may mga nagdi-deliver ng bangkay sa bayan nila upang gawing pagkain ng mga aswang. Doon iyon binabagsak sa isang mansyon na nasa bandang Masukal pero tabi pa rin ng highway. Walang maghihinala na may nagaganap na kababalaghan doon kasi nga abandonado naman kung titignan ang mansyon. Pero sa likuran noon ang bagsakan ng mga idinideliver na mga bangkay at pinuproseso sa loob. Kaya doon sila naglagay ng checkpoint upang maharangan ang mga darating na bangkay delivery. Ayun po, balik na tayo sa kwento. Nagpatuloy na ako sa paglalakad at wala na rin namang pumapansin pa sa akin ng mga pulis. Nagsibalikan na kasi sila sa loob ng kanilang tent. Nakakailang hakbang na ako nang may marinig akong nagsalitang boses. Hoy, bata! Saan ka pupunta? Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko sa iyo kanina. Gusto mo lumpuhin kita? Isang putok lang sa paa mo ang gagawin ko. Sigurado hindi mo na yan magagamit. Napiko na ako sa pulis na iyon, kaya muli akong naglakad papabalik sa kanya at nilapitan ko. Sabi ko, bakit hindi mo subukan yung sinasabi mo? Siguraduhin mo lang na matatablan mo ako ha at malulumpo. Dahil kapag hindi, ikaw ang lulumpuhin ko. Mamili ka ngayon. Gawin mo na ang sinasabi mo o isasara ko yung bibig mo. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nakagalaw pa ang pulis na iyon. Titig na titig lang siya sa mukha ko. Doon ko naalala na naibukas ko na nga palang muli ang poder ko pati na ang paningin sa dilim noong maglakad ako papalayo. Kaya maaaring ang nakikita niya na ay ang mata kong nagliliwanag na kulay green. Hindi na siya makagalaw at nakatulala na lang. Kaya pinabayaan ko na lang din at iniwan ko na. Nagpatuloy na ako sa paglalakad patungo roon sa sinasabi kong mansyon. Ang lalaki ng mga punong naroon at talagang madilim. Tapos sa may bandang gitna ay may palayan bago makarating sa mismong mansyon. Muli akong may naramdamang presensya, kaya mabilis akong umusal ng orasyon para sa tagabulag. Isinara ko na rin muna ang aking poder. Ilang saglit pa ay nakita ko ang malalaking nilalang na may pakpak na parang sa paniki. Mas malalaki pa nga sila kaysa sa mga normal na tao. Isa-isa silang nagsidapo sa isang malaking puno at tila meron silang hinahanap. Sa tingin ko ay ako ang hinahanap nila at nagtataka siguro dahil biglang nawala ang aura ko. Talagang nagliliwanag ng pula ang kanilang mga mata at nakatingin sila sa ibaba at sa paligid. Ang buong akala ko na yung mga nasa itaas na nakadapo lang ang aswang na naroon sa lugar. Hindi pala. Marami pala sa may bandang likuran ko na naglalakad lang at hinahanap rin ako. Pinagmasdan ko silang mabuti at kinikilala kung anong uri ng mga aswang. At napagtanto kong mga pangkaraniwan lang silang aswang na kumakain ng tao, na mas kilala sa tawag na ungo. Hindi sila kasing lakas ng mga gabunan. Kaya hindi ako mahihirapang labanan sila kahit pasabay-sabay silang umatake sa akin. Ang kailangan ko lang ay mapuksa sila ng mabilisan bago may makaalis o makapagsumbong sa ibang mga malalakas na kasama o sa mga pinuno nila. Bumulong ako sa hangin upang tawagin ang gabay kong sigbin na pinangalanan kong Milo. Ilang saglit pa ay nararamdaman ko na ang presensya noon na papalapit sa akin. Kahit naman kasi nakatago ako sa tagabulag,
ay mararamdaman pa rin ng mga gabay ko kung nasaan ako. Gawa ng nakakonekta ang enerhiya ko sa kanila. Mabilis ang pagdating ng sigbin na si Milo at meron pa siyang ibang mga kasamahan. Bali, 4 silang dumating. Kaso ang problema, iyong si Milo ay may ugaling hindi nalalayo sa mga alagang aso. Sobrang maharot niya. Binangga ako noon at dinumog-dumog habang nagpapagulong-gulong ako sa lupa at dinidilaan niya ako nakakawag-kawag ang buntot. Kaya nawala na tuloy ako sa konsentrasyon at nawala na ang nakabalot sa akin na taga-bulag. E di naroon na tuloy ako sa gitna ng napakaraming aswang na naghahanap sa akin. Lahat sila ay nasa amin na nakatingin. Sabi ko naman kay Milo, "Ano ba Milo? Ang harot-harot mo? Nasa gitna tayo ng kampo ng mga kalaban." Wika ko pa habang tinutulak ko ang mukha niya papalayo. Pero mas lalo patuloy kumulit at nandudumog pa rin. Hindi pa nga tapos sa kakaharot sa akin ang alaga kong sigbin, ay bigla na akong dinagit ng isang taong paniki o iyong mandaragit. Sabay binitawan ako noong medyo mataas na ang nailipad. Pagkabagsak ko sa ibaba ay pinagfiestahan naman ako ng ibang mga aswang na nakaabang na rin sa akin. Sa dami nila ay hindi ako makagalaw at may nakapulupot sa leeg ko na mukhang dila ng tiktik. Meron din sa aking kamay at sa bewang. Pinakiramdaman ko kung nasaan sila Milo. Naroon pala sila sa unahan, nakikipaglaban rin. Kaso nga lang, kapag lumalaban sila ay hindi talaga sila naghihiwalay. Tulong-tulong sila palagi, kaya halos walang nakakatalo sa kanila. Habang tumatagal ay mas lalo pang dumarami ang aswang sa paligid ko. Hindi rin ako makapag-usal ng orasyon dahil may dilang nakasakal sa leeg ko, kaya walang makalabas ng mga salita. Hanggang sa maalala kong may dala nga pala akong tansong punyal. Tamang-tama at nasa may bewang ko ang aking kamay dahil pinupuluputan nga ako noong mukhang dila ng tiktik. Pinilit kong gumalaw para makuha ang punyal na nasa aking bewang. Noong makuha ko na iyon, ay pinagpuputol ko lahat ng nakapulupot sa akin. Kaya rin nila ako nalapitan dahil hindi ko na ibukas ang aking poder. Gawa ng isinara ko nga iyon noong nagmamasid pa lang ako sa kanila at nakatago sa tagabulag. Noong maputol ko na ang mga nakapulupot sa akin, ay doon ko na nakita kung kanino iyon ang galing. Hindi pala iyon dila ng tiktik, kundi mga humahabang kamay ng mga ungo. 2 pa sila kaya malakas talaga ang pagkakayakap nila sa akin gamit iyong pinahabang mga braso. Noong nakawala ako sa kanila ay agad na akong umusal ng poder, kakayahan para sa liksi at lakas mula sa ngipin ng tama raw. Inuna ko iyong mga aswang na nasa itaas. Inusal ko na ang kumpas para sa kamatayan. Ito yung orasyon na nagpapaliyab ng mga nilalang. Bawat aswang na makita ko sa itaas ay hindi na nakakatakas pa. Mabilis na iyong nagliliyab at nagiging abo. Hindi na rin nila ako masabayan sa bilis dahil sa kakayahan ng liksi na pinagana ko. Hindi ko na rin sila binibigyan pa ng pagkakataon na makatakas para wala nang makapagsumbong. Muli pa akong bumulong sa daliri ko at itinuro isa-isa ang mga nasa itaas. At isa-isa yung nagsibagsak na parang mga ibon na pinagbabaril. Pagkarating naman sa may ibaba, ay pinagsasagpang naman sila ng grupo ni Milo. Noong mapatay na namin lahat ng mga aswang, ay pinasyalan ko lahat ng aswang na nasa lupa at inusalan ng orasyon para magliyab at maging abo na agad para wala nang makakakita pa sa kanila na mga pangkaraniwang tao. Lumapit na rin sa akin ang grupo ni Milo. Sinabi ko sa kanila na wag sila masyadong lumapit sa akin. Tatawagin ko na lang sila kapag kailangan ko na uli. Nagpatuloy na ako sa paglalakad patungo roon sa malaking bahay. Noong naroon na ako sa tapat noon ay nagtataka ako. Dahil bakit
wala na akong maramdaman na presensya ng kahit anong nilalang. Kahit isang aswang rin ay wala akong makita, kaya nagtuloy ako sa pagpasok sa loob. Doon ko nakita ang mahahabang lamesang nakahilera. Ang ibang mga lamesa ay may buo pang bangkay. Ang iba naman ay nasimulan na sa pagtadtad at hindi lang natapos. Meron ding lamesa na puro na nakatadtad na karne ang mga nakalagay. Naisip kong maaaring may nakapagsumbong na sa kanila at nagsitakas o maaaring iyong mga sumugod sa akin na napakaraming aswang ay siyang mga trabahador na naroon. At noong malamang naroon lang ako sa labas ay lumabas na rin. Lumabas akong muli sa malaking bahay na iyon at tinawag si Gemini. Pagkalitaw niya sa harapan ko ay sinabi kong, "Nasaan na ang pinapabantayan ko sa iyo rito kanina? Bakit wala nang natira kahit isa?" Sabi niya naman, "Pantas, hindi ako maring magkamali ng pakiramdam. Nariyan pa silang lahat sa loob." Dahil sa sinabi ng aking gabay ay muli akong pumasok sa malaking bahay na iyon. Imposibleng hindi ko sila makita kahit pa magtago sila sa tagabulag dahil gumagana na ang pinakamataas na antas ng aking paningin sa dilim, pati na para sa mga elemental. Ang ginawa ko ay umusal ako muli ng orasyon at inilapat ang aking kamay sa sahig noong bahay, saka ako pumikit. Doon ko na nakita sa aking balintataw na meron palang malawak na kwarto sa underground ng bahay na iyon. Naroon silang lahat nagtatago. Naroon din ang pinakamalaking imbakan nila ng mga bangkay na nakapreserba. Nasabi ko na lang sa sarili ko na hindi na ako magsasayang pa ng oras. Tutal, naroon naman pala silang lahat sa ilalim. Kaya lumabas na ako ng bahay at umusal ng orasyon para sa elemento ng lupa. Sinama ko na rin ang para sa elemento ng apoy. Pinaghalo ko ang dalawang kapangyarihang iyon para gumawa ng nagbabagang lupa. Tapos inilapat ko ang aking mga kamay sa lupa. Nagsimulang yumanig ang lupa at unti-unting gumuguho iyong malaking mansyon at lumulubog na pailalim. Hanggang sa tuluyan nang ang lamunin ng nagbabagang lupa ang buong mansyon. Kasama ng maaabo lahat ng naroon ng mga aswang at mga nakaimbak nilang mga bangkay. Noong matapos na ang buong proseso, ay tila isang bakanting lote na lang na walang damo ang naiwan sa orihinal na kinapwestuhan noong mansyon. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa karugtong nito ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.